una sa lahat. Po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games 2019. Hinihimo ko lahat ng mamayan, suportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Anomalya sa SEA Games, buwelta ng palasyo kay Cayetano. Inabsuelto siya noon ni dating Pangulong Duterte kahit hindi inimbestigahan. Matibag is coming. NBI Chief Matibag, may pasabog daw kapag sinalang na ng prosekusyon sa witness stand. Ayuda na naman. Pangulong Bongbong Marcos may dagdag ayuda para sa mga Pilipinong mababa ang kita. Dinipensa ng Malacanang ang investigasyon ng NBI sa manumalyaw manong proyekto sa 2019 SEA Games. Hirit ng palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi siya dapat magpasindak kung wala naman siyang kasalanan. May buwelta naman dyan ang senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, may basbas ba ng Pangulo ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games? Well, Vicky, paulit-ulit din naman na sinasabi ng Malacanang na may mandato ang National Bureau of Investigation at hindi na kailangang mag-utos pa ng Malacanang sakaling may makita ang NBI na kailangang imbestigahan. Ganito rin yung nakikitang senaryo ng Malacanang dito sa issue tungkol sa investigasyon kay Senador Alan Peter Cayetano. Kahapon kasi bago nga magsimula yung trial proper doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagsalita muna itong si Senador Alan Cayetano at sinabi niya na tila ini-intimidate siya dahil doon sa sinabi ng NBI na iimbestigahan yung sinasabing involvement niya doon sa mga funding irregularities noong 2019 SEA Games. Matatandaan kasi natin na si Senador Alan Cayetano ang tumayong chairman noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee na in charge nga doon sa pag-organize ng nasabing palaro. At may sinasabing pondo na hindi raw na-liquidate dahil dito. Ito yung gustong imbestigahan ng NBI. Pero kanina nagsalita ang Malacanang tungkol dito. Hindi naman daw pang-i-intimidate yun. Wala daw ginigipit dito. Dahil malinaw daw na ang nangyari noon daw June 15, nagkaroon ng pakikipagpulong itong si NBI Director Melvin Matibag dyan sa may New Clark City dahil nga doon sa planong itayo na NBI Academy. Dito raw nalaman ng NBI Director na may mga ganitong pangyayari. Kaya niya nasabing kailangang imbestigahan itong issue na ito. Pero ang sinasabi nga ng Malacanang, kung wala naman daw mali doon sa ginawa ni Senador Cayetano, bakit kailangang ma-intimidate? Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Claire Castro tungkol dito. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. At Maricela, ano naging reaction Senator Cayetano sa pahayag ng Malacanang? Alam mo, Jiggy, bagamat nagpahayag siya kahapon ng concern tungkol dito sa plano ng NBI, lalo na sa darating na Martes, uupo bilang testigo itong si NBI Director Melvin Matibag. Haharap siya sa mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero bagamat nagpahayag siya ng concern kahapon, kanina sa Facebook Live niya, iba naman ang sinabi ni Senador Alan Cayetano. Ang sinabi niya, ready siyang humarap sa investigation kung isasagawa yung investigation tungkol dito sa
sinasabing funding irregularities noong 2019 SEA Games. Pero hindi naman daw siguro bad word ang flood control projects. At hindi rin naman daw siguro masama kung ipagpatuloy ng minority, partikular nga ni Senador Cayetano, yung pag-iimbestiga tungkol dito. Dahil alam din naman natin, Gigi, na matagal nang nagiging issue doon sa mga minority na members ng Senate na tila nagkakaroon ng pagiging bias yung administrasyon dahil daw doon sa pagpili ng mga gusto nilang imbestigahan doon sa mga sangkot sa flood control anomalies. Narito yung bahagi ng naging pahayag ni Senador Alan Cayetano. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo. At Maricel, ang proyektong kinu-question ngayon ay sakop ng New Clark City na dating pinamumunuan o sakop ng BCDA na dating pinamumunuan ni ngayon Secretary, DPWH Secretary Vince Dizon. Paano ang sitwasyon ngayon? May pananagutan ba siya rito? Well, natanong din natin yan kanina, Gigi, kay Undersecretary Claire Castro. At malinaw din yung kanyang sagot na sa pananaw ng Malacanang, wala nang pananagutan si Transportation Secretary Vince Dizon sa usaping ito. Matatandaan natin na oo nga, siya nga yung hepe ng BCDA nung mga panahon na isinasagawa yung paghahanda para doon sa 2019 SEA Games at naka-in charge sila para doon sa mga ilang infrastructures na kailangan gawin dyan sa may New Clark City. Pero ang sinasabi kasi na absuelto na o napawalang sala na si Secretary Vince Dizon sa usaping ito. At naimbestigahan na rin daw si Secretary Vince Dizon dahil nga doon sa mga issues ng graft and malversation. So kumbaga okay na sa Malacanang yon dahil sumailalim na siya sa pagsisiyasat at walang kasalanan sa Secretary Dizon yon. Dizon dyan kung ang pagbabatayan daw ay ang records, sabi ni Yuse Claire Castro. Ngayon, ang hinahanap ng Malacanang, ano ang nangyari doon sa investigasyon kay Senador Alan Cayetano? Dahil sa pagkakaalam daw ni Yuse Claire Castro, hindi sumailalim sa investigasyon itong si Senador Alan Cayetano na according kay Yuse Castro, nung panahon na yon ay House Speaker dahil daw na rin sa pagsuporta sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gigi. At Maricel, yung pirma na lang, kumbaga pirma lang ng Pangulo ang makapagpapabukas doon sa BIR box kung saan ito nga, mga bank records, tax records ni VP Sara. Anong pananaw dito sa mga pinapasabpinan ng mga dokumentong ito ng Malacanang? Well, bago ko sagutin yan, Gigi, balikan lang muna natin kung ano yung sinabi ng Defense Counsel na si Attorney Michael Powa kahapon. Nabanggit kasi nitong si Attorney Michael Powa, they reiterated na hindi sila agree doon sa pagbubukas ng green box na naglalaman nga ng tax declaration ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio because according to them, ito ay paglabag doon sa confidentiality. Sinabi rin ni Attorney Powa na ang magic word ba o ang magic wand ba ay ang impeachment na pwede na lamang daw basta gawing legal, yung illegal naman. Pero ang sagot kasi dyan ng Malacanang, ang magic word dito, truth. Yan daw yung gustong malaman. So, tingin naman ni Undersecretary Claire Castro, walang plano si Vice President Sara Duterte na maglabas ng waiver para mabuksan talaga itong green box na ito. Dahil para sa kanya, wala naman daw siyang alam sa kasaysayan natin na Duterte na nag-sign ng waiver. So, hindi na raw siya umaasa dyan. Pero umaasa sila na wala nang masyadong magiging drama sa Senado at aalamin na lamang kung ano nga ba yung totoong nangyari. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
Jiggy, sa ngayon wala pa raw natatanggap ang Malacanang na request para nga mabigyan ng authority ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagbubukas ng green box na naglalaman itong tax declaration ni na VP Sara. Nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na kung ang pagbabatayan natin ay ang Internal Revenue Code, malinaw na may dalawang paraan para nga mabuksan itong green box na to. Una ay kung magbibigay ng waiver itong si Vice President Sara Duterte para halongkatin yung nilalaman nitong green box. At pangalawa ay kung magbibigay ng authority si Pangulong Bongbong Marcos. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Sinagot naman ni NBI Director Melvin Matibag ang mga patutsada sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano sa impeachment trial kahapon. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, sabi ni Senator Cayetano tila sinisindak daw siya ni Matibag dahil sasalang ito bilang testigo sa impeachment trial. Anong sagot dyan ni Matibag? Jiggy, pareho ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa pahayag ng Malacanang, mandato ng NBI na magsagawa ng investigasyon lalo na kapag may dumating na reklamo o ebidensya. Sentro ng investigasyon ng NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organization, non-government organization na inatasang mamahala ng operasyon ng 2019 SEA Games. Si Cayetano na nooy House Speaker ang umupong chairman nito noong 2019. Ayon kay Matibag, dahil pondo ng gobyerno ang inilagak sa isang NGO, kailangang malinaw kung paano ito nagamit at kung sumailalim ba ito dito sa tinatawag natin, Jiggy, na tamang auditing at liquidation. Tinawag naman ni Cayetano na marites ang mga akusasyon na posibleng makaapekto ito sa integridad ng Senate Impeachment Court dahil sa anyay chilling effect. Raw bang targetin silang mga taga-minorya. Nauna nang inaresto ang mga kasamahan nilang senador na sina Jenggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Giniit naman ni Matibag, fact-finding pa lang ang isinasagawang investigasyon sa 2019 SEA Games. Itinanggi niyang ginagamit ng NBI ang investigasyon upang impluwensyahan o takutin ang mga senator judge sa impeachment trial. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Matibag. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o anuman. If we are doing our mandate, nagsakit tayo ng investigasyon, nagsabi pala na mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad na nanakot ka? At Gio, balikan lang natin, sino bang mga complainant noon sa sinasabing irregularidad sa 2019 SEA Games at ano naman ang pahayag dito din ng NBI? Jiggy, ang Citizens Crime Watch, yes, ang Citizens Crime Watch ang naghain noon ng reklamo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games, pero ibinasura ng Ombudsman ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngayon, nabuhay ulit ang issue, suportado raw ng grupo NBI. Hindi raw kasi sila kumbinsido sa naging desisyon ng Ombudsman sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Pakinggan natin ang pahayag, ito po, ng National President ng Citizens Crime Watch sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. Marami po kaming ini-attach na ebidensya at sa tingin po namin, kung iisipin, substantial na po yun. Hindi po natin malaman kung ano po talaga yung sinasabing kulang na ebidensya. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinapnik. Jiggy, madagdag ko lang din, haharap na bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Director Melvin Matibag. Kinumpirma yan ni Matibag na hindi na siya dadalo sa nakatakdang biyahe niya sa Bangkok, Thailand para bigyang daan ang kanyang pagtestigo sa susunod na July. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay. Susunod,
NBI Director Matibag may pasabog daw na testimonya sa paglilitis si VP Sara. At suspensyon sa no disconnection policy sa kuryente, posibleng palawigin. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nanindigan ng prosekusyon na mahalaga ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa paglilitis kay VP Sara. Abangan daw ang pasabog nitong testimonya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang dapat abangan sa testimonya ng Matibag? Yes, Jiggy, mala fireworks na pasabog, yan nga raw yung dapat abangan dito sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod po na linggo yan. Ay nga po sa prosekusyon, itong si Matibag, kumbaga yung magtatahi o yung bubuo at kukumpleto doon sa naratibo nito pong dalawang testigong isinalang na prosekusyon na sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at gayon din po si NBI Senior Agent Kalilong. At kung babalikan po natin, ilang beses inulit po doon ni Regional Director Lotok doon sa pagtatanong ng depensa yung ang makakasagot lamang daw ng kanilang mga tanong, kumbaga yung kanilang direktor, lalo na partikular na doon sa ilang mga katanungan doon sa investigasyon detalye ng investigasyon nila doon sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At kung babalikan lang natin, Jiggy, kung maalala po ninyo, dito mismo sa pagdinig ng House Committee on Justice, yung mga nakaraan pong impeachment hearing, sinabi doon mismo ni NBI Director Matibag na meron daw lead yung NBI sa kung sino nga raw itong hitman o yung assassin na kinausap o mano ni VP Sara para nga ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos. Actually, kanina sa press con ng prosekusyon, hindi nagbigay ng detalye o kinumpirma nila kung ito nga ba yung tinatawag nila, yung tinuturing nilang pasabog na aabangan natin sa susunod na linggo. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. Isa lang masasabi ko, mabigat. Will complete the whole narrative. Kasi hanging question yung anong nangyari. Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat ng to. Kumbaga, he has the keys to the castle. So, kung meron namang pinaka credible, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Bring you on back. Samantala, Jiggy, ayaw naman magbigay ng haka-haka ng defense team kung ano nga ba yung magiging laman ng testimonya nito ni Director Matibag. Pero pinaghahandaan na raw nila yung kanilang magiging pagtatanong dito nga sa pagsalang ni Matibag sa kanilang cross-examination. Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Michael Poa na taga-defense team ni VP Sara. I suppose, meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agent. So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. At Marian, pagkatapos talakayin itong Article 4, yung grave threats, ano ang susunod at sino-sino ang isasalang na witness? Yes, Jiggy, inaasahan nga na sa susunod na linggo, pagkatapos po isa lang nito kay Director Matibag ay susunod na ipipresenta ng prosekusyon itong artikulo po nung umano yung maling paggasta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang higit 612 million pesos na confidential funds. At Jiggy, kung babalikan po natin doon sa mga naging pagdinig din ng impeachment hearing dito sa komite, dito makikita natin na posible nang isa lang din bilang testigo nila itong umano yung bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga na magkikwento kung kani-kanino nga ba dinala o ipinigay itong confidential funds at maging po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, Xiaomi Ocho na umano yung mga nakatanggap ng confi funds ni VP Sara pero pawa pong mga walang records, birth or death records or marriage records sa PSA. Dito rin po natin makikita yung kumbaga yung testimonya kung paanong yung confidential funds na supposedly po ang hawak lamang yan ay mga special disbursing officer pero napunta dun sa mga security officer
creditors ni VP Sara. So yan po yung aabangan natin. Pero bago yan, Jiggy, muli na po nga huliling ng request itong prosecution na isasalang po muna nila, syempre, sa listahan po ng kanilang mga testigo. Pinasasabpina na po yung ilang mga witnesses, gaya nga po nila Marivic Pareha, director po yan ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Isa po siya doon sa kumbaga maaring mag-authenticate ng mga records, ng mga naging pagdinig dito sa Kamara. Gayon din po yung ilang opisyal po ng Land Bank, mga dating branch managers at yung Land Bank President and CEO na si Lynette Ortiz. GK. At Marin, may sagot na ba yung defense team sa sinasabi ng prosecution na kinatatakot ng defense na mabuksan yung tax at bank records ng Vice Presidente? Yes, Jiggy, actually, yan nga yung pinagtataka ng House Prosecution Panel. Kung babalikan po natin ilang araw lang, sinabi ni VP Sara sa kanyang huling pahayag na wala naman daw ebidensya laban sa kanya. Pero ngayon, bakit daw hinaharang ng kampo ni VP Sara ng defense team yung pagbubukas, pagpapasabpina o papakuha nitong mga bank records, tax records ni VP Sara. Ito kasi kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Yan po yung ipinagtataka nila. Pakinggan po natin itong bahaging yan na pahayag ng prosekusyon. Kung takot mo sila dun sa pagbubukas, ibig sabihin nun, talagang baka may tinatago. And makita naman natin MLC records, di ba? 6.7 billion in total transactions at 4.4 billion in inflows. No? So, tingin ko mabigat pong mga ebidensya po ito ng unexplained wealth. Gigit naman ng defense team ni VP Sara, hindi naman daw sila natatakot nga dito sa paglabas ng mga dokumento. Nagbabase lamang daw sila sa kung ano yung nakasaad sa saligang batas. Bagay nga na pinalagan at tinabla ng prosekusyon. Narito po yung kanilang pahayag. Yung batas dyan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information subject to exceptions. Pero yung exceptions na yun, hindi po kasama yung impeachment. Ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws. Exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ito po, klarong-klaro, hindi po subject sa interpretation. Jiggy, dito nga sa pag-withdraw ng prosekusyon ng ilang mga testigo, umaasa yung prosekusyon na maaaring mapabilis kumbaga itong paglilitis. Kung si Congresswoman Jervil, yung lead prosecutor Jervil Luistro yung tatanungin, hopefully daw before December or baka bago magpasko tapos na po itong trial. Pero para naman po kay Prosecutor Joel Chua, by September, October ay maaaring tapos na po itong paglilitis. Lalo na kung maipapakita nila na talagang naipresenta po ng mabuti, na ilatag, very strong yung kanilang case at mga ebidensya. Yun muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marin Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Umaaray ang marami nating kapatid dahil sa biglang paglobo ng singil sa kuryente. May paliwanag naman dyan ang Meralco. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, yung mga nakausap mong consumer ay ano talaga ang hinaing nila? Alam mo, Jiggy, nagulat nga ang marami nating mga kapatid na makita nila ang kanilang mga electric bill at nakita nga nila na dumoble ang kanilang singil sa kuryente kumpara nitong mga nakaraang mga buwan. May nakausap tayo si Nova, taga Santa Ana. Ang kwento niyan, umabot ng 4,000 yung kanyang bill. Almost double kumpara doon sa mga nakaraang buwan. At ito namang si Shirley, pinuntahan natin sa kanyang bahay sa North Caloocan. At ganoon din yung kwento niya. Pero ang interesting dito, Jiggy, itong mga kapatid nating ito, nagbawas na nga sila ng kanilang mga appliances na ginagamit pero napakataas pa rin ang singil sa kuryente. Pakinggan natin ang kanilang mga hinaing. Ganun din, pag di mo binayaran, mapuputulan kami. Kasi napakahirap ng isang simpleng mamamayan na magbayad ng napakalaking halaga. Tipid na talaga to the max para lang talaga maabot, makabili pa rin tayo ng pang-maintenance, pang-bigas, pang lahat ng pangailangan.
Jiggy, napasugod na nga sa branch ng Meralco sa Commonwealth Avenue yung mga militanteng grupo at ang ipinapanawagan nga nila yung pag-iimbestiga dito sa hindi maipaliwanag na biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Saan napupunta ang mga additional unexplained charges na pinapataw ng Meralco sa mga ordinaryong Pilipino? Kung ito ay unexplained at hindi maipaliwanag ng Meralco, ay ibalik sa mga consumers po natin. Gerard, anong paliwanag dyan ng Meralco? Alam mo, Jiggy, kinukwento sa atin ng Meralco, ito ay confluence of many factors o kumbaga sa maraming dahilan kung bakit ganito yung nangyari sa ating mga electric bill. Ano? So, kinukwento nila sa atin, napakataas kasi yung ibinebentang kuryente ng mga power generation companies dahil factor din kasi dito yung nangyayaring gulo dyan sa Middle East. At isa pang dahilan dito, tumaas din talaga yung konsumo natin dahil syempre, mainit ang panahon, marami sa atin nag-electric fan, mas gumagamit ng aircon at iba pa mga appliances. So, sabay itong tumaas, kaya parang biglaan din yung pagtaas talaga ng singil sa kuryente. Pakinggan natin ang pahayag ng Meralco tungkol dito. Nagkaroon ng upward adjustment sa total bill because of the increase in the generation charge primarily. At yun sa karamihan ito sa mga customers, yung usage nung June vis-a-vis yung usage nung May, ito yung May yung peak demand. Mataas ang konsumo, mataas ang generation charge. Ang resulta, mataas na total bill sa customers. Jiggy, itong si Senator Risa Ontiveros, naglabas na siya ng isang resolution para nga imbestigahan itong issue na ito. Kasama na rin dito yung maling reading sa kontador ng kuryente ng mga customers. So sinabi naman ng Energy Regulatory Commission, bukas sila kung sakaling magkaroon man ng pagdinig tungkol dito sa isyong ito para mas maipaliwanag din nila yung kanilang side. Pakinggan natin ang pahayag ng ERC. Gusto din namin gamitin na yun as a platform para at least masabi namin na ito yung mga consumer rights ng mga consumer na hindi alam ng ating mga consumers. Jiggy, kung maaalala natin, ngayong July na rin matatapos yung policy ng ERC na no disconnection. So hindi pwedeng maputulan ng kuryente yung ating mga kapatid na hindi nakakabayad ng kuryente. Pero dahil nga nasa crisis mode pa rin tayo, pinag-aaralan ng ERC kung paano ito papaluwigin at kung hanggang anong buwan ito i-expand para nga makatulong doon sa ating mga kapatid na mga consumers. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Samantala, si Manny V. Pangilinan na chairman ng Meralco ay chairman din po ng TV5. Susunod, sa dokumentado silipin ang buhay ng mga pamilyang naninirahan sa sementeryo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Para sa ilan nating kapatid, ang sementeryo ay hindi lang himlayan ng mga namayapa. Ang pagitan ng mga puntod para sa ilan, nagsisilbing tirahan. Ang kwento dokumentado ni Andre Felix. Sementeryo ang nagsisilbing huling hantungan ng mga mahal nating namayapa na. Pero ang iba, kahit humihinga pa, libingan ng mga pumanaw ang ginawang tahanan. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery kung saan naninirahan ang 79 years old na si Nanay Helen. Mula pa po 1970, dito na po siya nakatira. At kung saan din po siya nakapwesto, dyan din po nakalibing ang kanyang asawa, anak at 2 apo. Tara po, bisitahin natin si Nanay Helen. Tambak na basura, mga langaw na bubulong-bulong sa tenga mo. Mga nichong ang postura ay parang bundok na kailangan mong akyatin para lang makarating sa paroroonan. Yan ang daang tatahakin mo para marating ang bahay ni Nanay Helen na halos 6 na dekada nang naninirahan sa sementeryo. Nangangarap pa si Nanay Helen na makaalis dito sa sementeryo at makahanap ng ibang tirahan o okay na po kayo dito? Okay na lang ako dyan kaysa naman hingi ka ng tulong, wala rin. Bawal kang ano na yan magbuhat.
nagsimulang tumira sa loob ng sementeryo si Nanay Helen nang makasal sa kanyang asawa na si Tatay Boy. Dinala niya ako rito kasi caretaker siya rito sa norte. Kaya hanggang dito na kami natira. Hanggang dito rin siya nawala ng hininga. Dito rin siya namatay. Kasi yung mga ganyan parang may bahay na ganyan, pwedeng tira noong araw. Kasama pa rin ni Nanay Helen ang kabiyak na si Tatay Boy. Yun nga lang, nakahimlay na ito sa loob ng nicho, kabilang ang ilang pang miyembro ng kanilang pamilya. Nung namatay ho yung anak ninyo, dito na ho nilibing sa Manila North Cemetery. Kasama niya na rin, kasama siya dyan sa pinaglagyan. Magkakatabi po. Sino po, katabi po nung anak ninyo, yung asawa niyo si Tatay Boy? Tapos yung bilang ko, nandyan na rin. Yung sa harapan ng lapid may pangalan na po. Sila lahat yun. Sino pa po yun nandun? Yung biyanan kong lalaki. Tapos yung isang apo ko. Kami, apo pa po kayong din. Bali dalawa apo na naman nakalagay dyan, dalawa. Swerte dahil may bahay na nasisilungan ang pamilya. Pero malas. Yan ang tawag kay Nanay Helen ng mga kapitbahay niya sa sementeryo. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Malas. Kaisipan na binitbit na rin ni Nanay Helen. Naniniwala po ba kayo sa swerte sa buhay? Oo, naniniwala ko sa sinasabi ng swerte sa buhay. Kaya lang, puro kamala. Walang swerte sa buhay na dumarating, puro paghihirap. Lalo na ngayon na medyo may edad na ako. Ang inaano ko na lang, yung makakain ko ng gamot na makakain ako. Yun. Makatulog man lang ako na sa ayos. Kasi hindi wala akong masasabing, hirap ko na. Mahirap magsalita na. Mahirap magsalita, sabi na swerte sa buhay. Wala naman marating na biyayang maganda sa buhay. Pero gusto niyo pa rin pong mamuhay sa mundong ito? Para sa mga apo ko, sa mga anak ko na yung gusto ko sa kanila kasi, naroon isang apo kong isa. Kasi pag siya mag-aaral, gusto makatapos siya. Kontento ako sa buhay ko, sa tabi ko sa ito ko. Bakit ako lang yung mga apo ko, nakapagtapos sila pag-aaral, bakit sila. Kaya, baligaya na siguro ako wala. Madilim, masikip, maalinsangan, pero sanay at kontento na sa parang kahon na tirahan si Nanay. Saan ho kayo natutulog, Nay? Dito ho? O dito sa taas? Dito lang. Dito na rin kumakain? Oo, dito lang. Tapos dito kayo umihiga. Sino natutulog dito sa taas? Yung mga bata, yung mga apo. 4 sila. 4 na bata kasama nyo ho. So anong ginagawa nyo dito? Nakahilata lang, Nakahiga lang ako, direkto. Tutulog. Oo. Tapos, sinarisin. Maraming sakit si Nanay Helen. Pero dahil isang kahig, isang tuka sila, umaasa lang siya sa grasya at awa ng mga napanlilimusan niya. Bakit pa po kayo nagtatrabaho sa edad nyong 79, 79 years old? Kasi para makabila ko ng gamot kasi may wala naman trabaho din yung mga anak ko. Sila din naman tumutulong. Tinutulungan naman ho kayo ng mga pag mayroon silang hanap buhay. Salat man sa swerte, kahit kailan daw, ay hindi kumupas ang pananampalataya ni Nanay Helen sa may kapal. Kahit kailan? Saka din ako kumakapit. Sa kanya lang talaga ako kumakapit. Hindi ako umakapit sa iba. Dahil sila nagbigay ng buhay sa akin. Kapit sa taas. Sa Diyos? Kapit sa taas. Sa Panginoon Diyos. Doon ako lalo na pagka medyo nalulukot ako, mas ibang pakiramdam ko. Kinakausap ko sila, bakit na sabi ko nga, mapapambuhay ko kasi may mga apo pa rin ang nag-aaral ulit. Sa kwento ni Nanay Helen, ang lugar kung saan niya ginugol ang kanyang buhay ay siya ring lugar na kanyang magiging huling himlayan. Andre Felix, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Susunod, Senator Lacson may pasarik kay Senator Marcoleta paglabas ito sa ospital. At bagong ayuda para sa mahihirap na pamilya inaprubahan ni PBBM. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat.
Muling hinarangan ng Amerika ang mga pangunahing daungan ng Iran. Patuloy rin ang gantian ng airstrikes ng dalawang bansa. Inatake ng Amerika ang mga base militar at air defense site ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Gumanti naman ng Iran at inatake ang mga base militar ng Amerika sa Jordan at Kuwait. Nauna nang nagbabala si US President Donald Trump na muling aatake kapag hindi sumunod ang Iran sa peace agreement. Dahil sa tensyon, tumaas ang presyo ng langis sa world market. Naglalaro ito sa $70 hanggang $80 per barrel at posibleng pumalo ng $90 per barrel. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panibagong ayuda para sa mahihirap na pamilya. 2,000 piso matatanggap na mahigit 7 milyong pamilya sa buong bansa. Sa gitna pa rin niya ng krisis na dulot ng gera sa Middle East. Pangungunahan ng DSWD ang pagpapatupad ng mas pinalawak na tulong pangkabuhayan. Kabilang sa mga benepisyaryo ay mga miyembro ng 4Ps at Walang Gutom Program. Pati na rin ang mga manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita base sa tala ng SSS. At ang mga pamilyang nasa poverty line base naman sa 2024 Community-Based Monitoring System. Pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Pahabol mga kapatid, isang milagro. Yan ang hirit ni Senator Ping Lacson sa kondisyon ni Senator Rodante Marcoleta paglabas na sa ospital kahapon. Naka-wheelchair na dumating sa Sandigan Bayan si Marcoleta para sa pagdinig ng kasong plunder. Pero paglabas, nakakapaglakad ang senador. Sabi tuloy ni Lacson, it's a miracle. Pinuri rin ni Lacson ang UPPGH matapos itong suriin si Marcoleta at sabihing hindi na ito kailangang pang-i-confine. Ilang araw na ospital si Marcoleta dahil sa mild pneumonia at problema sa gulugod bago siya kinulong sa New Quezon City Jail. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.